maiintindihan nila kayo kahit papaano kung kayo po kinakabahan. Natural lang po iyan. Normal po sa mga tao doon sa ini-interview nila. Alam po nila na tayo kinakabahan. Tatanungin po nila kung saan po kayo mag-i-stay, kung saan pong hotel. So kailangan po ang story sa tourist ninyo, kailangan po iyan nagtutugma-tugma. Avoid mistake na lang po yung pautal-utal na salita. Mostly tayo kapag nagme-memorize po ng sagot po, kailangang matagal ang pag-i-interview. Monotone na po yung sagot nyo. For example, I live in 400 Hobron Lane, Honolulu, Hawaii, 96815. Hello guys! Good evening! Welcome back! Nandito na naman po ngayon si Jeannie Pinayaway at nagsasabi po sa inyong mabuhay at nakabalik na po ako sa Pilipinas. So ngayon po pag-uusapan natin ang mga final interview para po mabigyan ko kayo ng tips. So marami kasi akong nakikita na maraming nagtatanong at kung ano-ano po yung dapat pong gawin. So this time, bibigyan ko kayo ng tip para po kayo mabigyan ng guide kung ano po yung dapat nyung gawin. So pag-usapan na natin, no? Huwag na po nating patagalin. Actually, ang concern nyo po is usually po kapag nag-final interview kayo, tumatagal lang ito ng 3 to 5 minutes. Hindi po nila masyadong tinitignan ng mga document. Make a note. Pero mas sure na rin po, dalhin nyo yung mga documents ninyo just in case support documents kasi minsan po kapag ang consul hindi po sila masyadong satisfied sa sagot ninyo, maaaring hanapan pa po kayo ng iba pong documents na nasa bag ninyo. Kaya yun po yung recommended ko na dalhin nyo na rin po yung mga ibang documents ninyo na isinadmit nyo po doon sa inyong CEAC. So ngayon, paano nga ba tayo mag-organize? So para ma-avoid nyo po ang inyong pagiging, minsan kasi may mga documents na hindi po siya organized. So, parang kalat-kalat na lang po ganyan. So, ang gawin nyo po, avoid mistakes. Kailangang ayusin nyo po ang inyong mga documents. Lagyan nyo po siya ng tag. Lagyan nyo po ng sticky notes. At unahin nyo po yung mga documents, lalo na po yung mga civil documents. Para po pag inas po iyan sa inyo sa window ng inyong consul, naka-prepared na po iyon. Kasama po ang passport, ang confirmation page ng DS-260 or DS-160, and also the civil documents. Iyon lang po ang importante sa final interview. The rest of your documents, nandun lang po sa bag nyo yun. Huwag nyo na pong ilabas. At hawak-hawak nyo na po yun. So, para po, pag inanap po sa inyo yan, kasi based on my experience, hinanap lang po sa akin ang passport and confirmation page and civil documents. Bakit po confirmation page? Kasi po, ang mga consul po, ang ginagawa po nila, yung confirmation page po ng DS-260 o DS-160, ini-scan muna po nila yan. So, hindi pa po nila alam kung ano po yung inyong personal identification ninyo. Once na na-scan po nila yung confirmation page ng DS-260 o DS-160, dun na po mag-a-appear sa computer nila ang inyong information. Kaya sinasabi ko po, dapat naka-prepared na po inyong confirmation page and your passport and the civil documents. Okay, pagkatapos nun, kapag naibigay nyo na po inyong passport at na-run na po nila yon, iisa-isahin na po nila yung mga civil documents. Okay, number 2, avoid mistakes. Kapag nagtanong po sila sa inyo, huwag po kayong magpabago-bago ng inyong sagot. At huwag po kayong sasagot ng I don't know kasi iyan po ay hindi po pwede sa kanila. That means wala po kayong alam sa ginagawa ninyo pag sumagot po kayo ng I don't know. So kailangan maging prepared po kayo kung ano yung dapat ninyong isagot. Iyon po yung mistake number 2. Huwag po kayong sasagot ng I don't know. Okay, number 3. Avoid mistakes ang mga information ng inyong petitioner
and of course, ang information ninyo. Madali lang naman po yung usually tinatanong sa inyo ng console. Gaya ng information nyo ng sino ang petitioner nyo, saan nakatira ang petitioner ninyo, saan kayo pupunta, ano ang name mo. Avoid mistake doon po sa mga information ng inyong petitioner. Kung hindi nyo po alam yon, i-avoid nyo po yon. Kaya po, lagi kong sinasabi sa inyo sa vlog ko na maging prepared po kayo at alamin nyo po ang mga details, detalyado ng iyong petitioner. Kasi napaka-importante po iyan kay console. Yung sa sarili ninyo po, medyo alam nyo na yan. Siyempre, kahit po nakapikit kayo, alam nyo na po yung isasagot nyo. Pero dun sa petitioner ninyo, kung sino man po iyan, kung iyan po ba K1 visa, like yung fiancé nyo, or yung spouse ninyo, o yung parents ninyo, or yung family ninyo, dapat po alam nyo po yung details nila sa US. Kasi tatanungin po iyan ni Consul. Tatanungin po nila kung saan po kayo naka-address dahil po doon po nila ipapadala ang inyong green card. Kaya importante po iyon na alam nyo yung details ng inyong address ng petitioner. Then number two, kailangan ano ang relationship nyo, kailangan alam nyo po iyon. And then number 3, tinatanong po nila kung ano ang trabaho o minsan, depende po kung ano po ang category kayo. Tinatanong din nila minsan kung kayo ay spouse, paano ba kayo nagkakilala? Where did you met your spouse? Or even dun sa fiancé. So, yung mga information na ng petitioner nyo, napaka-importante pong alamin ninyo lahat yon. Yung po ang keynotes ko sa inyo at ang tips ko sa inyo. Di bali na pong sa sarili ninyo kasi alam nyo yung birthday ninyo, alam nyo address nyo. So, doon sa petitioner, yung po ang practicing nyo. Okay, tip number 4 sa avoid mistakes. Kapag nagtanong po sila sa inyo, make sure na kahit papaano naman po is makapag-English po kayo ng maayos. So, siyempre, importante po din sa kanila na maintindihan nyo sila at maintindihan nila kayo ng maliwanag, ng clear ang inyong sinasabi. Medyo lakasan nyo po yung boses ninyo kasi po doon sa window, kapag nagsalita po kayo at mahina po ang boses ninyo, hindi po nila kayo maririnig. So baka mairita po ang inyong console. So lakasan nyo lang po yung boses ninyo at kung ano lang po yung itinanong sa inyo, yun lang din po ang sagutin ninyo. For example, where do you stay in the United States? So, ibig sabihin, saan kayo nakatira sa United States? So, ang sasagutin nyo lang po is 400 Hoblum Lane, Honolulu, Hawaii. So, ganun lang po. Hindi naman po kailangan yung pahabain ang sagot ninyo. Importante, kung ano po yung nilagay nyo sa DS-260 o DS-160, ganun lang po kasimple din yung isasagot ninyo. For example, another example, who is your petitioner? What is his name? Then sabihin nyo po, my petitioner is my husband and his name is blah 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 blah. So, ganun po yung sasabihin ninyo. Kung ano po yung first name and then yung family name po ng petitioner nyo. So, napakasimple lang po. Huwag nyo na pong pahabain o huwag na po kayong mag-story. Okay, tip number 5. Since ito naman po, pag-usapan natin, ito po yung mga B1, B2. Ito po yung mga tourist lang sa US. So, ito medyo kayong mga B1, B2, medyo kailangang ipakita nyo ang strong ties ninyo na babalik talaga kayo sa Pilipinas. Kasi, tinitingnan po talaga ng maigi ng consul kung ano po ba yung mga financial ninyo, kung kaya nyo po ba talagang suportahan ang sarili nyo. Okay, ito po dun sa mga tourist visa na nag-a-apply po sa United States, no? So medyo hindi po katulad ng K1 visa or yung mga immigrant visa. Medyo ang kanilang tinatanong dyan is mostly sa mga petitioner. In your case, kapag B1, B2, avoid mistake po ang pag-uusapan natin. Paano nga po ba yun? So,
Mas maganda po, recommended ko sa inyo, ang tip ko po sa inyo, kapag po kayo umattend ng final interview, medyo kailangan pong i-present ninyo ang sarili nyo na mukha po kayong may pera. Pero hindi ko naman po sinabing mukhang pera. Ibig ko pong sabihin na ipakita nyo po yung inyong pagdadamit at saka yung style ninyo na kahit pa paano is presentable po yung damit ninyo. Kasi pagpasok nyo pa lang po o paglakad nyo pa lang po doon sa window, makikita na po nila agad ang aura ninyo, ang kagandahan ninyo, ang kagwapuhan ninyo. So doon talaga nila na minamasid-masid kung talaga bang itong taong ito na pupunta sa US as tourist visa is kaya niyang suportahan ang sarili nyo. Hindi ko naman po minamaliit ang itsura ninyo o minamaliit ang inyong pagkatao. Ang sinasabi ko lang po is maging presentable po kayo, paghandaan nyo po. Hindi nyo po kailangang ipakita na marami kayong gold sa sarili nyo na sobrang like a Christmas tree sa katawan ninyo, no? Hindi po ganon. Simple lang po pero maganda po ang dating sa inyo ni Consol. Kasi po, unang-una po ang tatanungin sa inyo dyan is saan kayo pupunta sa US? Of course, number 1 po yan. Ano po ang purpose ng travel ninyo? Siyempre, nandyan po yung depende sa sagot ninyo kung kayo po ba leisure, vacation nyo lang. So, kailangan kung kayo po magbabakasyon, make sure kung halimbawa po na 2 weeks, syempre itatanong po yan ni Consul kung ano po yung trabaho ninyo sa Pilipinas o kung may business po kayo. So, kapag naitanong po nila yon, itatanong po nila doon kung pwede po silang magtanong sa inyo kung meron kayong bank cert. Pero maaaring hindi na rin po itanong yun sa inyo kapag confident po kayong sumagot. Halimbawa po, magbibigay po ako ng indication ng isang halimbawa, yung mga B1, B2. For example, a-attend po kayo ng isang wedding sa US. Kumbidado po kayo doon dahil maaari pong best friend ninyo or family ninyo. So, kung may trabaho po kayo sa Pilipinas, kailangan pong ipakita ninyo kay Consult na kailangan nyo pong bumalik na meron po kayong trabaho dito, na dedicated po ang trabaho nyo dito. Kasi alam po nila na yung mga mostly yung mga nagtuturist po, nag-overstay na po yan sa US. Mostly, ganun po yung datingan na ngayon sa Consul. Kaya medyo talagang tinitingnan talaga po talaga nila kung kaya nyo po ba talagang suportahan ng sarili nyo at kung talaga po ba kayong babalik sa Pilipinas. Halimbawa po, a-attend kayo ng wedding ng isang friend niyo, tatanungin po nila kung saan po kayo mag-i-stay, kung saan pong hotel. So, kailangan po ang story sa tourist ninyo, kailangan po iyan nagtutugma-tugma. For example, a-attend po kayo ng isang wedding, kung saan po ba ang wedding noon, kailangan po yung hotel na pag-aatinan nyo is doon lang malapit o something na hindi po malayo. And then, yung pagbalik nyo po sa Pilipinas, hindi nyo po pwedeng sabihin, I'm not sure yet or hindi pa kayo sigurado kung kailan kayo babalik. Kailangan po 100% sure na meron na po kayong assurance na talagang babalik kayo kasi kailangan yung ipaliwanag kay Consul na may work na kayo after 2 weeks na yun lang ang vacation leave ninyo, na yun lang po ang binigay sa inyo ng inyong boss. Or pwede nyo pong ipakita if ever na hanapin po sa inyo ang certificate of employment ninyo or maybe yung binigay sa inyong certification of leave of absence na pinayagan kayo. So, yun po yung mga support documents na maipapakita nyo po na talagang kailangan nyong bumalik sa Pilipinas. Kung kayo po ba nurse dito sa Pilipinas dahil nakaliblang po kayo sa hospital ng 2 weeks, so maaaring hanapin po yan. Yan po yung sinasabi ko na kailangan po ang inyong story is magkakatugma according din po sa documents ninyo. So kung a-attend po kayo ng sinabi ko sa inyo sa wedding, tatanungin po nila
kung sino ba yung aatinan nyo ng wedding. So, medyo may relationship doon sa aatinan nyo. Saan nyo sila nakilala o something. So, maging be ready na rin po kayo kung if ever na tanungin po sa kanila, sa inyo yon. Then, avoid mistake din po na humaba-haba pa po ang inyong story para ho kayo magpasikat sa konsul. Huwag pong ganon. Kung ano na lang po ang inyong naitanong sa inyo, yun lang po yung sagutin ninyo. Lalo na po kayo mga tourist visa, maaaring pwede pong itanong nila sa inyo kung do you stay in other countries or do you work in other countries. So, meron pong mga case doon kasi titignan po nila, maaaring obserbahan po nila kung kayo po nakatira sa ibang bansa at nag-overstay po kayo doon at hindi po kayo nakabalik agad sa Pilipinas. So, red flag na rin sa kanila yon kasi maaaring gawin nyo sa US. So, maging aware lang po talaga kayo sa inyong tourist visa ninyo kapag tinanong kayo ni Consul. Practicein nyo lang po sa bahay. And also, kung if ever na may mga friends kayo, mga kamag-anak, para po maging fluent ang English ninyo. Pinaka-importante po sa lahat, no? Lalo na kayo na kailangan kayo po ang gagastos. Huwag po nang may sponsor. Kasi mostly, kapag may sponsor po at sila po yung gumastos ng plane ticket ninyo, ng accommodation ninyo, red flag na rin po sa kanila yon. Mas importante po na kayo po ang gumastos noon. Huwag nyo pong isabihin kay consul ninyo na may sponsor kayo. Maaari po kayong ma-deny. Yun, avoid nyo na rin po iyon. At also, avoid mistake na rin po ng pabago-bago ng address ninyo. For example, pupunta kayo sa Los Angeles, tapos meron din pala kayong planong pumunta ng San Francisco, then may plano pala kayong pumunta sa New York. Baka humagtaka na ho si Consul sa inyo, in 2 weeks, 3 na yung pupuntahan ninyo. So, as much as possible, dedicated lang ho kayo kung ano po yung story ng inyong pagpunta doon, kung ano po yung dahilan ng pagpunta nyo sa US. Yun po yung pinapaliwanag ko. I-avoid nyo po ang mga mistake na maaaring maging red flag sa inyo kapag hindi po consistent ang story ninyo. So, iyon po ang laging tatandaan ninyo. Iba-iba po yung sitwasyon ninyo, kayong mga tourist visa, no? Hindi ko po alam kung ano po yung sitwasyon nyo, ang mga senaryo ninyo. Ito lang po, isang halimbawa na sinasabi ko po na kailangan po, tugma-tugma po iyo mula sa umpisa, sa first one ninyo, pagpunta nyo sa US, saan kayo mag-i-stay, sino ang magsusupport ng inyong financial, at kailan kayo babalik. Yun po ang pinaka-importante sa mga consul, kung kailan kayo babalik at pagkatapos ng inyong bakasyon doon, kailangan accurate at maaaring itanong din po nila sa inyo kung meron na ba kayong ticket. Syempre po, ito napansin ko sa mga tourist visa, no, nako-confuse sila kasi ang sabi sa website, huwag munang bumili ng ticket, pero may nagsasabi, tinatanong daw ng consul kung nakabili ng ticket pabalik sa Pilipinas. So, pwede nyo pong depensahan ang sarili nyo kay consul na pwede nyong sabihin na hindi pa po kayo nakakabili ng ticket kasi syempre hindi pa po kayo nakakasiguro na makakapasa kayo para makapag-save naman kayo kahit papaano. So, siguro, mas maganda, mas honest lang po kayo at sigurado po maaaprubahan din kayo. So, avoid mistake na nagsisinungaling kayo kasi malalaman po nila yan kapag nagsisinungaling kayo. Dahil po sa dami po ng applicant na mga consul, yan po mostly sa isang araw po, umaabot po sila ng 120 to 150 applicants in a day. So, expert na po sila sa mga ganyang tanong-tanong. Kaya nga po, tumatagal lang po ng 3 to 5 minutes yan. Kasi po, ang mga supervisor po nila,
Ayaw po nila, nami-meeting din po yan mga yan na hindi po kailangang matagal ang pag-i-interview. Kaya walang documents na dapat pang saliksikin o itanong unless na necessary, unless na talagang kailangan po yung documents na hinahanap sa inyo. Ganun po iyon. Number 6 na tips ko sa inyo, avoid mistakes. Kapag ini-interview po kayo o tinatanong po kayo ng inyong consul, make sure na nakatingin po kayo sa kanila at huwag po kayong maglikot-likot o kung saan-saan po nakatingin. Mag eye-to-eye contact lang po kayo sa kanya at medyo simpleng sagot lang po ang gawin ninyo. At sigurado naman po akong maiintindihan nila kayo kahit papaano kung kayo po kinakabahan. Natural lang po iyan. Normal po sa mga tao doon sa ini-interview nila. Alam po nila na tayo kinakabahan. Kaya avoid mistake na lang po yung pautal-utal na salita. Avoid mistake rin po yung inyong mga katawan malikot. Number 7, avoid mistake na para po kayong nagme-memorize ng sagot. So, nalalaman po nila yan, na nararamdaman po rin nila yan kapag nagme-memorize kayo ng sagot ninyo. So, maging normal lang po kayo. Although, lagi kong sinasabi sa inyo na be prepared po. Pero yung sinasabi ko pong be prepared is yung normal na sagot na hindi kailangang i-memorize. Kasi po mostly tayo kapag nagme-memorize po ng sagot, minsan nakatingin po tayo sa kisame, whatever, yung mga ganun pong yung expression nyo po na nalalaman po nilang mine-memorize. O minsan po, nalalaman po nilang mine-memorize kasi monotone na po yung sagot nyo. For example, I live in 400 Hobron Lane, Honolulu, Hawaii, 96815. Ganun po. Para na lang po kayong robot na sumagot. So, hindi po ganon. So, kung naitanong po kayo, where are you planning to live in the United States? So, ang sagot nyo lang po is 400 Hobron Lane, Honolulu, Hawaii, 96815. So, meron po siyang, kumbaga po sa kumakanta is may tono. Hindi po siya parang monotone lang. Yun po yung kasing alam nila kapag nagme-memorize po kayo o alam po nila na alam nyo yung sagot nyo. Yun lang po. So anyway, ito yung mga avoid mistake na binibigay ko lang po sa inyo na tips and reminders, no? Para gusto ko po makapasa kayo. So natutuwa ako kapag marami po akong naririnig na sila'y nakapasa na at maraming nagsasabi na fina-follow nila ang aking mga tips. Yan naman po talaga ang advocacy ko, no? Matulungan ko ang mga kapwa Pilipino ko rin na pumunta sa US. Ngayon po, nandito ako sa Pilipinas kasi kukunin ko po ang alaga kong si Cotton. At nandito po ako ngayon sa Subic, Zambales, sa bahay po namin dito. Abangan nyo po kung sa pagbalik ko sa US, kung ano ba ang mangyayari sa akin ngayon uli sa immigration. Hindi ko po kasi nakuha ang aking si Cotton ng the last time na pauwi na po ako kasi wala na po akong time. So anyway, maraming salamat po. Thank you very much for watching my new content again sa Avoid Mistakes. Doon po sa mga bago pa lang po at hindi pa po ako kilala. Ako po si Jeannie, Pinay Hawaii at tumutulong sa inyo sa inyong US visa journey. Please subscribe na rin po para po kayo mabigyan ko kayo din ng mga notifications, update para po sa susunod pong video makita nyo uli ako. Thank you so much and like and share na rin po and please comment below kung meron po kayong mga katanungan sa akin at willing naman po akong sagutin yan sa inyo. Thank you. Bye!